Wala na raw atrasa ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Nako, matinding bakbakan to. Matinding bakbakan to. May sigurado meron na namang uusok ang tumbong nito. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala raw pinipiling panig si Vice President Sara Duterte sa gitna ng lumulutang na posibilidad. Yun ang maganda. Yung wala kang pipiliing panig, di ba? Wala kang pipiliin, oposisyon, liberal o Duterte. Kahit ano pa, wala kang pipiliin. Palakpakan natin si Madam dyan. Kasi nga naman kung may pinipili ka ano yan, kumbaga bias ka, di ba? Pipiliin ka, parang yung mga bias stream media lang din yan di ba? Parang yung mga bias stream media lang yan. Kung wala kang pipiliin, alam mo kung ano yung tama o mali, lalaban ka sa tama, di ba? Meron lang yan. Palakpakan natin si Madam BP. Na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity team pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. Ang sagot lang dyan ng pangalawang Pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Karapat-dapat para sa Pilipinas, yan si Madam BP. Nandyan siya sa sa pusto niya ngayon para sa bayan. Hindi para sa unity team. Diba? Ayos yan. Hindi para sa administrasyon, hindi para kay Bongbong. Hindi mas lalo naman na siguro hindi para kay Madam Lisa, di ba? Di ba? Bago magbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi ni VP Sara, hindi na sila kandidato ngayon kaya wala ng unity team na binuo lang daw noong 2022 elections. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyan diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Usok na naman ang tumbong ni nito? Usok na naman ang tumbong ni pambansang trililing nito. Kilala nyo yun mga padle, yung pambansang trililing ng bansang Pilipinas. Sigurado ko kilala nyo yan. Grupo ni former President Duterte, musulti sila nga gaandam sila magdagan. Si Pulong Duterte, maingon po siya andam siya nga magdagan ng senador. Ug istoryahan po nako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga modagan og senador. Sa ngayon, pagtutuunan daw muna ng pansin ni VP Sara ang transition para sa magiging bagong Education Secretary. Sa July 19, ang huling araw ng BC sa kagawaran, meron kaya siyang napipisil na kapalit niya. Ang posisyon ng secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority, which is the President. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. May inanunsyo rin si VP Sara tungkol sa proposed budget ng kanyang opisina sa susunod na taon. For the Office of the Vice President, no, wala kaming proposal ng confidential funds for this year. Nasa Cebu City si VP Sara para sa Pasidungog 2024. Malamang ito ang dahilan kung bakit nag-resign to yung mga banat-banat na yun na confidential funds. Hindi naman siguro itong ano niya rito
Kasi nababanatan siya eh. Hindi siya sanay kasi nga naman tagal niya sa Davao na ano eh. Tahimik ang buhay niya sa Davao eh. Tapos nung naging busy siya eh, kaliwat kanan ng ano sa kanya, banat sa kanya, hindi siguro siya sanay eh. Ito ang malamang, ito ang tunay na dahilan kaya siya nag-resign. kung saan siyam na Itong confidential funds na to. raang awardees ang nakatanggap ng parangal mula sa Office of the Vice President para yan sa kanilang kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP. Nagbabalita mula sa Oh, di ba? Ano yan, banggaan na to. Banggaan ng ano yan, banggaan ng pader. Di ba? Banggaan yan ng ano, ng BBM team at saka ng Liberal Party pag nagkataon. Pag nagkataon, kawawa na naman ang mga ano nito. Kawawa na naman ang bansang Pilipinas. Ubos na naman ang budget dahil sa ano, nagamit ng mga kandidato.